Dumayo sa pistahan. Ito po ang pamagat ng ating kwento ngayon, mga ka-Alex Aswang Stories, mga kaibigan ko. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang channel po na ito ay hindi gawa sa AI. Ang mga nakikita po nating sa visual ay ako po mismo ang kumuha. At ako iyang nasa screen ngayon. Hello po sa inyo, si Alex, ang narrator ng Alex Aswang Stories, Pinoy Creepy Files at Alex Aswang Marathon. Yung marathon ay yung mga kwento na mahahaba po mga kaibigan. Hindi po ito gawa sa AI kundi ako po mismo ang gumagawa. Grabe po ang pagsubok na ngayong dumating yung 2026 sa amin mga kaibigan. Bukod sa hindi na po ako nag-generate ng income dito sa YouTube, apektado po kaming lahat dito sa napakalakas po na lindol na ganap noong June 8. Magnitude 7.8 po yung tumama dito sa amin kaya ang dami pong mga buildings na bumagsak. Mabuti na lang itong munting tahanan namin, puro ano lang ang nakikita namin yung mga bitak-bitak. Pero dyan sa likod ko guys, dyan sa labas, may namuupong bilog na yung lupa nag-crack siya pabilog. Medyo natatakot kasi baka may sinkhole sa ilalim. Pero sana naman po ay wala. Yung lubos na naapektuhan talaga ay yung mga malalaking buildings dito sa amin guys. Yung mga konkreto, mga second floor, yun talaga yung bumagsak. Tapos may mga namatay pa. Grabe no? Ako kakayanin ko na lang itong pagsubok na ibinigay ng Diyos sa amin guys. Bukod sa wala akong income ngayon, ito pa yung nangyari. Pero sige lang, kakayanin natin to mga kaibigan. Sana makabalik ako. Sa kabila ng lahat, patuloy po ako na umaasa na ayun nga, sana magiging maayos lang ang lahat. Patuloy pa rin po tayo sa pagtanggap ng mga bagong kwento at ang email po natin ay smcreepystories, nandyan sa screen, smcreepystories@gmail.com. Dyan po kayo mag-send ng mga stories ninyo kagaya nung ginagawa ng iba. Dyan po sila nagsisend. Sa mga gustong tumulong din, ayan yung number natin mga kaibigan. So magsimula na po tayo. Good day po sa inyo, Sir Alex. Ako si Jabril Ocampo. Matagal mo na akong follower since 2019 pa. Lagi kaming nag-aabang ng mga bago mong upload. Sana maayos na ang channel ninyo at makabalik kayo sa YPP o yung YouTube Partnership Program. Nandito po ako at sumulat para magbahagi sa inyo ng isinulat kong kwento. Sa pamamagitan nito, sana makatulong man lang ako sa inyo at sana po ay mabasa ninyo ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang probinsya sa Negros. Panahon po ito ng kabinataan namin. Nangyari ito dekada 90 at ng mga panahon na iyon, ang lugar po namin ay hindi pa gaanong matao. Naaalala ko pa rin at napipicture out ang palibot namin na puro mayayabong na talahib at kakahuyan. Malayo po ito sa syudad. Liblib at kalimitan ay nagbebisikleta lamang po at naglalakad ang mga tao papuntang sentro ng barangay para makasakay ng tricycle. Wala pong kuryente doon. Kaya naman kapag gabihin ka sa daan, nako, minsan magkaputik-putik ka talaga at pag minalas-malas dahil nga may mga bahagi sa amin na hindi natutuyo ang putik. Pag nadulas ka ay siguradong maliligo ka sa napakaitim at napakalapot na putik. Pero kahit ganun po yung aming lugar na iyon, ay hindi ko ipagpapalit ang kagandahan ng mga tanawin at ang preskong hatid ng kalikasan. Subalit mag-iingat lang lalo na pagsapit ng gabi dahil may mga bagay na hindi maipaliwanag. Lumalabas sila kadalasan kapag lubog na ang araw. Ang mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Nang mga panahon na yon, Sir Alex, uso ang disco. Mahilig kaming magbabarkada dumayo sa mga fiesta, hindi upang makikain lang, kundi ang pinakapaborito namin noon, ang disco.
Yung pagkain nandyan talaga yan kasi nga piyestahan. Pero ingat-ingat lang din. Dahil minsan baka hindi na karne ng hayop ang kinakain mo, na baka karne na ito ng kapwa mo. Medyo marami kami magkakaibigan sa aming baryo at sabay-sabay po kami lagi kapag dumarayo kami sa mga ibang lugar upang walang takot kapag uwian na. Kalimitan nasa 5 hanggang 10 kaming dumarayo kaya hindi ka makakaramdam ng takot kahit na madaling araw na umuuwi. Masaya talaga sa daan habang naglalakad nun. Kahit malayo pa, okay na okay lang sa amin dahil maingay kami at masaya. Subalit may karanasan kami, Sir Alex, na nagpatindig sa aming mga balahibo na hindi namin inasahan na mararanasan namin ito magkakaibigan. Ganito po nag-umpisa ang lahat. Biyernes ng hapon inaya ako ng kaibigan kong si Dado na mamiesta at makidisco. Oh, saan banda yan, tol? Doon sa Sitio Bukid. Yung pinupuntahan ng tiyuhin ko. Galing kasi sila kahapon doon. Alam mo naman yun, mahilig sa sabong. May disco raw bukas ng gabi kasi bukas na yung pesta. Punta tayo ha. Ang layo naman nun. Ayaw mo? Kami na lang nila email. Hindi, sama ako. Oh, yan naman pala eh. Kala ko ayaw mo. Basta bukas ha. Sige, sige. O siya, punta muna ako dun. Hayain ko lang ibang kaibigan natin para marami tayo. Basta bukas mga 6:00 ng gabi sabay-sabay tayong lahat aalis. Sige pre. Kinabukasan ay mag-7 na ng gabi nang kami makaalis gawa ng hinintay pa namin ng ibang kasamahan na akala namin ay sasama. Yun pala, hindi dahil hindi natuloy gawa ng may ibang pupuntahan. Ang ending, 4 lang kami ang nagtungo sa sitio na iyon na may kasiyahan. Ako, si Gab, si Genevieve at si Mayet. Si Gab at si Mayet ay magkasintahan. At yun nga, sinimulan na naming baybayin ang daan papunta sa piyestahan. Malayo, liblib at madilim. Ay, pasensya. Ay, Diyos ko. Sorry guys, biglang lumindol ng malakas. So, ang date ngayon is June 10, 2026. Ito nga, habang nagre-record biglang yumanig. Napakalakas po ng pagyanig. Siguro nakita nyo siguro no? Yung mga wire sa likod. Ay, Diyos ko. Nakakatrauma talaga dito guys, pero kinakailangan kong gawin ito. Dahil kung hindi, baka hindi ako makabalik sa YPP. So ipagpatuloy na natin to. Bahala na guys. Oh. Muntik pa ako mapatakbo kasi meron akong maliit na bata eh. Ay, Diyos ko. Sorry guys. Pasensya na. Ito, pagpatuloy na natin. Live na live po ito. Tsaka pala, taga General Santos po ako guys na lubhang tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol po. At saka yung taga Sarangani, marami rin po ang doon. So ito na po, pagpatuloy na natin. Nawala tayo. Saan na ba tayo nun? Ito. I'm sorry. Ito na po. Sinimulan na naming baybayin ang daan patungo sa piyestahan. Malayo, liblib at madilim.
Pero maliwanag ang buwan ng gabi na iyon. Kita mo yung refleksyon sa dahon ng liwanag. Makipot ang daan. May mga part na lutak o putik-putik na tawag sa amin. Kaya maingat kami sa paglalakad. Unang beses po namin magpunta sa naturang lugar. Kaya naman medyo kinakabahan din po talaga kaming 5. Mag-iisang oras na kaming naglalakad noon, wala kaming nakikitang kabahayan. Nakaramdam na ako ng pagod. Pahirapan din kasi maputik yung daanan. Yung mga tsinelas namin ay kumapit yung makakapal na putik. Sabi ko sa mga kasamahan ko, "Aba, mukhang papunta tayo ng gubat nito ah. Sigurado bang pestahan itong patutunguhan natin, Dado?" "Oo naman. Galing kami kahapon ni Tiyo doon, no? Nanibago lang kayo kasi liblib dito. At oo, papunta talaga tayo sa liblib na lugar pero masaya roon. Alam nyo naman, fiesta at may disco." Sumagot naman si Gab at sinabing, "Baka maligaw tayo ha?" "Hindi. Ang lapit lang nito kung tutuusin eh. Nakarating nga tayo doon sa kabilang barangay nung nakaraang taon, di ba? Tuktok yun. Grabe yung akyatan ng bundok eh. Eto pa na malapit lang at saka hindi naman ganun ka bundok yung dinadaanan natin." "Oo nga no. Grabe na pagod yung ginawa natin na yun nung nakaraang taon. Parang piso na lang eh, langit na." Sagot ko sa kanila. Tapos yung dinadaanan namin, yung gilid nun ay napakalalim na pangpang. Pag masemplang ka, goodbye talaga. Nagbiro pa itong si Gab at sinabing, "Kung wala lang tayong kasabayan na chicks, nako, talagang nakakapagod ito." Masaya kaming nagkukwentuhan habang binabaybay namin ang tahimik na daan. Kalagitnaan, dito na po nangyari ang unang karanasan namin sa kababalagan. May nadaanan kaming bahay nun pero parang walang tao kasi walang ilaw. Diretso lang patuloy sa kwentuhan tungkol sa mga karanasang nakakatawa. Maingay kami noon, nagtatawanan talaga. Ilang sandali pa, may narinig kaming naninitsit mula sa likuran. Psst, psst. Napalingon po kaming lahat. Wala po kaming nakitang tao. Hinayaan lang namin, dumiretso lang kami. Pero doon na nagsisimula yung aming mga kaba. Tahimik na lang kami noon. Hanggang sa sumisitsit na naman ito. Dilingon na naman kami. Wala po talagang katao-tao. Ang sabi naman ni Gaba, baka may nagtitrip lang kasi may nadaanan kaming bahay kanina. Pero kinikilabutan ako, Sir Alex, dahil parang nasa likod lang namin yung naninitsit. Tapos mabilis ang lakad namin nun. Nakakapagtaka lang na parang nakasunod lang siya sa amin na para bang hindi ito lumalayo. Ngunit kada lingon po namin lahat ay hindi po namin nakikita kung saan ito nagtatago. Hindi na lang namin pinansin. Diretso na lang kami sa paglalakad at nagmamadali na. Pero nung sumitsit na naman ito, sa pagkakataong ito, Sir Alex, wala na po kaming salita-salita. Diretso na kaming nagunahan sa pagtakbo. Karipas talaga pababa kasi palusong yon. Paano ba naman kasi, Sir Alex? Isang babaeng nakaputi na nakalutang ang naninitsit pala sa amin. Malapit lang sa kinatatayuan namin ang babaeng ito na sa aking pagkakatansya, 3 o 4 na di pa lang. Wala siyang mukha. Puti lang siya na para bang dahon na nasinaga ng araw. Tapos mahaba ang buhok nito na bahagyang nakayuko. Halos sabay naman kaming 4. Napatingala dahil sa ibabaw namin ay may kakaibang huni na malakas ng kung anong nilalang. Nakakapanindig balahibo. Sa sobrang nervyos po, Sir Alex, para kaming nagmaraton sa bukid. Sa aming 5. Si Mayit lang ang pinakamabilis tumakbo. Iba rin talaga ang bilis ng mga babae. Bitbit niya ang kanyang mga tsinelas. Habang kaming mga lalaki, hindi na nagawa dahil sa sobrang gulat at takot.
hanggang sa marating namin ang bahagi na kung saan ay naririnig na namin ang tugtog ng diskuhan. Dito lang kami nahimasmasan. Itinawa na lang namin ang karanasan na iyon kahit na sa totoo lang po ay sobrang nakakapangilabot. Namutla talaga kaming lahat, Sir Alex. At ang pinakamalala, si Gab at Dado ay tig-iisa na lang ang tsinelas nila. Wala na ang kapares. Nakakahiyaman, Sir Alex. Lumapit sila sa isang tindahan doon at nagtanong kung pwede ba makahiram ng tsinelas. Wala po kasi silang pera o lahat kami ay sapat lang yung pera kaya wala talagang para sa pambili ng tsinelas. Ikinuwento namin ang nangyari sa kanila. Pagkarinig ng may-ari, naawa ito sa dalawa. Kaya pinahiram sila ng lumang tsinelas pero ibinigay na rin sa kanila. Nagpasalamat kami at sinabing, ibabalik na lang po namin mamaya pagkatapos ng disco. Wag na, sa inyo na yung dalawa. Natuwa naman kasi sila sa hitsura namin noon kasi nga nagkaputik-putik. At nung nalaman nila na may nagpakita sa amin na babaeng naninitsit sa bahaging palusong. Ayon sa kanila, Sir Alex, nagpapakita raw talaga yun kung minsan lalo na kapag kabilugan ng buwan. Sabi ng matatanda sa lugar, noong unang panahon pinaniniwala ang may pinatay na babae sa bahagi ng lugar kung saan namin nakita yung babaeng naninitsit. Hindi umano matahimik ang kaluluwa, kaya nagpapakita at nagpaparamdam. Tapos yung narinig daw namin na kakaibang boses ng nilalang sa ibabaw ay malamang sa malamang isa itong aswang. Meron din daw po kasi pag-alagalang aswang sa sityo na yon. E di nagkatinginan kami sa mga kwentong narinig namin, Sir Alex. Sa isip-isip namin lahat, patay. Mukhang kalbaryo yung pag-uwi namin mamaya. Sana lang may kasabayan kami sa daan. Yun ang ipinagdarasal naming magkakaibigan. Pinakain nila kami. Busog din kami kahit papaano. Ang daming pagkain. Ang lalaki pa ng hiwa ng karne na ibinigay sa amin. Sulit din po talaga ang takbuhan dahil nagutom kami kaya naparami din talaga ang kain. At para hindi matakot, ginawa na lang namin katatawanan yung nangyari. Pero kinakabahan na hindi lang nagpapahalata, lalo na nung marinig namin na may mga kwento doon na mga nakakatakot. At yun nga, pagkatapos doon ay dumiretso na kami sa diskuhan. Kahit papano'y nawaglit sa aming isipan ang mga bagay na nagbigay takot sa amin kanina. Maraming tao, babae, lalaki, binata, kadalagahan, lahat ay masayang nagsasayawan sa gitna. Ang iba nakatayo lang, nanunood sa mga kadalagahan. Kami naman ay pumuesto na sa gilid. Nagmamasid muna sa umpisa saglit. Noong dumarami na ang mga sumasayaw lalo na't marami na ring kadalagahan, ay pumagitna na rin kami at nagsimulang sumayaw. Sinimulan ito sa pinakadulo ng paa. Bandang mga 11:11 ng gabi ay nanigarilyo muna ang dalawa sa labas. Sabay kaming lahat doon. Maya-maya noon, may napansin kaming isang lalaking matanda na sobrang baho ng amoy, Sir Alex, na dumaan sa tapat namin. Tinignan kami sa mata isa-isa, lalo na po si Mayet. Yung amoy niya parang naghalong bulok na karne at yung amoy langis na malangsa, Sir Alex. Basta ang baho po. Hindi lang kami ang napatakip ng ilong, kundi pati na yung ibang nadadaanan ng matanda. Talagang umiiwas yung mga tao sa kanya. Yung edad niya higit 60 anyos na sa aking pagkakatansya. Pero kahit na lumalayo po siya, sa amin po talaga nakatuon ang atensyon niya. Titig na titig siya sa aming magkakaibigan. Biniro pa namin si Mayet. Alaka, ikaw yata ang trip ng matandang yun ah. Mukhang may gusto sa'yo. Sabay nagtawanan. Nasampal si Gab ng kanyang kasintahan. Kasi nga, sa dami-daming pwedeng gawing biro,
yun pa talaga. At dahil sunod ng sunod sa amin ang matanda o bumabalik sa pwesto kung saan kami tumatambay, umalis na lamang po kami sa diskuhan at nagmamadaling nagtungo sa tindahan na hiniraman po namin ng tsinelas. Sa kadahilan ng mukhang hindi kami nilulubayan ng matandang lalaki na iyan. Nang ituro namin siya doon sa may-ari ng tindahan, pabulong na nagwika ang tendera. "Hala kayo, mukhang aswang yan." Wika niya sa amin na akala namin biro lang. Nagulat kami at kinabahan sa sinabi ng tendera na baka aswang daw. Nalaman namin mula mismo sa kanyang bibig, pinaghihinalaan daw pala na aswang ang mamang iyon kasi gabi-gabing gumagala sa lugar. Sabi naman ni Gab, wag daw kaming maniwala kasi baka nagsisinungaling lang yung tendera. Baka guni-guni lang din ito. Bumalik na lang kami sa loob ng diskuhan nang malaman naming wala na yung matanda. Ngunit makaraan lang ang ilang minuto, nandoon na naman siya. Nakadungaw sa mga dahon ng niyog na ginawang bakod sa diskuhan. Sa isip-isip ko mukhang kami talaga ang trip ng matanda. Ang ginawa namin ay naghintay pa kami ng ilang oras sa loob. 2:00 pasado na patapos na ang sayawan nun. Ang ginawa namin sir ay nagtago kaming 4 kasi hindi umalis yung matanda. Hindi kami nagpakita sa taong iyon. Pinagmamasdan namin siya habang nakakubli sa malalaking speaker. Hindi niya naman kami makita doon kasi may mga taong nakaharang. Halata sa galaw at mukha nito na hinahanap kami kasi paikot-ikot ang tingin niya sa diskuhan. Nagpaikot-ikot din po siya sa palibot pero hindi talaga kami nagpakita. Ilang sandali pa sumuong kami sa bakod pagkatapos ay dali-daling umalis sa diskuhan. Nang makita naming nasa kabilang dulo na siya, ay dali-dali kaming sumuot sa bakod Sir Alex at umalis na sa diskuhan. Diretso na kaming umuwi Sir Alex. Binaybay namin ang daan kahit sobrang dilim nito. Ilang minuto tumigil na ang tugtog, palatandaan na tapos na talaga ito. Ang sabi naman ni Dado, "Hala na yung naninitsit. Huwag lang talaga aswang ang humarang sa atin sa daan." Ngunit hindi pa man nangangalahati yung paglakad namin Sir Alex pauwi. Hindi pa namin narating yung parte kung saan may nagpapakita. Bigla na lang kaming nakarinig ng mga pagkaluskos sa mga gilid ng dinadaanan namin. Tuloy-tuloy lang, dire-diretso, mahigpit na magkahawak ang mga kamay namin, lalo na yung mga magkasintahan. Nang ilang sandali pa, ay natigilan kaming lahat. Paano ba naman kasi? Isang malaking baboy ang humarang sa amin sa daan. Kulay itim. Baboy na mapula ang mata at nakaharap talaga sa amin. Nasabi naming itong baboy na humarang ay yung lalaking sumusunod sa amin sa sayawan. Sa kadahilanan, ang amoy nito ay parehong-pareho sa amoy ng matandang lalaki sa sayawan. Sa aming nerbiyos, wala na pong salita-salita. Diretso na karipas ng takbo pabalik at halos mahimatay na ang mga babae. Maniwala po kayo o hindi, hinabol po talaga kami ng malaking baboy at muntik na maabutan si Mayet. Yun ang matinding ipinagtataka namin kasi nauuna na si Mayet sa amin. Siya talaga yung pinuntirya. Mabuti na lang at nahila naman siya ni Gabriel papunta sa gilid kaya hindi nahagip sa pag-atake ng aswang na nag-anyong baboy. Akala namin may mangyayari ng masama sa amin ng gabi na yon, Sir Alex. Mabuti na lang may mga taong taga roon na tumulong sa amin na galing din po sa diskuhan. Narinig pala nila ang sigawan namin kaya agad-agad nilang hinanap yung mga boses namin. Naakala nila may sinasaktang babae. Tinulungan nila kami. Dinala kami nung isa sa bahay nito at doon na lang kami pinatulog. Siyempre pumayag kaming lahat.
Sa takot na baka kapag umalis kami na madilim pa, ay baka harangan naman kami ng aswang na nag-anyong baboy. At yun nga, sa sobrang pagod ay nakatulog na agad. Sobrang pasalamat namin dahil nasaklolohan kami ng mga taong taga roon. Napakabait po nila. Nung magising po kami, inaya pa kaming kumain. Pero nagkape lang po kami, Sir Alex. Yung kape po nila ay yung kape na native. Talagang siga yung mata mo doon. Matapos noon ay dali-dali na kaming umalis sa sitio na iyon. Tuwing may makakasalubong kami, tinitignan kami ng mga tao. May bumabati pa sa amin noon at sabi, natanghalian daw kami sa diskuhan. Humingiti lang kami sa kanila, binabate. Pero ang hindi nila alam, kami yung hinabol ng aswang kagabi. Matapos ang nakakatakot na pangyayari at karanasan na iyon, Sir Alex, ay hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Bihira na lang din dumadayo sa mga liblib na lugar, lalo na kapag sobrang layo na talaga. Sa totoo lang, grabe po kasi yung trauma namin, lalo na yung babaeng dalawa na kasama namin. Isang gabi lang, dalawang nakakatakot na karanasan at pangyayari ang naranasan namin sa bundok. Hanggang sa mabalitaan namin na pinalayas daw si Mayet sa kanila. Nag-live-in na lang sila ni Gabriel. Doon po kami nalinawan. Kaya pala hindi kami tinatantanan ng aswang at yung matanda sa diskuhan. Ay dahil nagdadalang tao na pala. Si Mayet noon na anak nila ni Gab. Buntis pala siya na maging siya ay hindi rin daw niya alam. Ayon po sa matatanda, kapag buntis ka at unang pagbubuntis mo pa lang, sobrang bango raw nito sa aswang. Parang yung langka na talagang aamuyin mo at hahanapin. Napakasarap sa kanila. Kaya naman pala ganun na lang kaagresibo ang nilalang, Sir Alex. Isa lang pala ang pakay nito. Ang kaibigan naming si Mayet na nagdadalang tao. At yun lang po ang aming karanasan sa kababalaghan, Sir Alex. Maraming salamat po kung maitampok ninyo ito sa inyong channel. God bless po sa ating lahat. Sa susunod ay mayroon pa po akong ipapadala sa inyo. Hanggang sa muli, Jabril Ocampo. At yun na po ang kwento ng ating sender, mga kaibigan, na si Jabril Ocampo. Nakakatakot yung karanasan nila sa bundok ng Negros. At nangyari ito dekada 90, no? So pasensya na kayo pala guys, no? Kanina ay nakatakbo ako kasi ang lakas ng lindol. Akala ko ano na yung tutuloy-tuloy, buti na lang hindi pa. So ang oras is 5:53 ng hapon ngayon. Hindi ko na lang i-delete yung portion na yun, no? Na bigla akong napatakbo kanina sa habang naganari para makita rin po ninyo yung sitwasyon namin dito, mga kaibigan, no? Sa ngayon guys, so ito na lang muna. Pasensya na ulit sa nangyari kanina na patakbo. Kayo ba naman mukhang manervyos dahil sa lakas ng lindol dito sa amin. So salamat ulit sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta. God bless po sa ating lahat at lagi po tayong mag-ingat.